Sakto. Pang Christmas to. Bye. Let's go! Kamusta naman ang Christmas nyo? Ako, eto, tatapon ng pera. So dito sa video na to, explain ko kung paano ba ako nawala ng 36,000 pesos in one day sa forex trading. Iisa-isayin natin yung mga trades ko and makikita nyo kung magkano yung mga natatalo ko per trade. So, ready ka na? Let's go! So, start tayo sa pair na USD CAD. So, ang kagandahan dito sa USD CAD, kitang-kita natin sa 1 hour time frame yung pagka-downtrend niya. So, pack, ganun, pack, ganun, pack. So, dito tayo ngayon naghihintay ng magandang entry kasi yan yung previous na support na ngayon naging resistance. Kung titingin nyo sa daily time frame, ayan, punta tayo sa daily time frame. Ayan, so dito ako naghahabol ng pwedeng baka buy sa area pa na to. Ayan. So sa 1 hour, dito pa siya banda. So medyo malayo-layo pa. Okay, so ngayon, kita natin ang ganda ng pagkaangat ng mga kandila. Ngayon, maghihintay na lang tayo ng candlestick confirmation para malaman natin exactly kailan tayo papasok. So, ayan. So nireplay ko na para merong suspense. Ayan, tingnan natin. Pagka-forward. Yun, ang ganda oh. Ang ganda, di ba? Magandang red candle. Tapos, naghintay pa ako ng isa pa para ma-sure tayo. Ayan. Then, dyan tayo pumasok. Okay? And then, ang SL natin, from here, magdagdag lang tayo ng mga 20 pips. So, ayan, maging 40. Ayan. So, actually, ikaw bahala kung gusto mo 10, 15, 20 pips. Kung gusto mo ma-sure, kung bako ka lang. Kung gusto mo mas mataas yung winning percentage mo, layuan mo yung SL mo. And then, syempre, ang TP natin dito, banda. Alright? So, tingnan natin. Ang ganda. Ganda ng pasok. Ang ganda ng setup. Perfect! G na to. And tingnan natin ang nangyari. Yun, oh. Bumababa. Bumababa. Boom. Teka. Alam ko, bababa ito eh. Sure ako bababa ito. Ang ganda na set. Ay, talo. Ayun na nga. Ayan ang talo ko sa USD CAD. Ayan, ang good news naman, hindi naman siya ganun kalaki, $121. Kasi nga, lagi tayong lose small, pero win big. $121, talo, USD CAD. Next pair tayo. So, hindi tayo ngayon sa GBP USD. Ang bias natin ay buy. Ang kagandahan kasi is meron tayong napanood sa YouTube. May nakita tayong mentor na nagtitrade siya. Tapos, ganito yung ginawa niya. So, ako ngayon, ginaya ko. Hindi ko sinundan yung trading plan ko dito sa trades na to, pero same account, which is, di ba, hindi yun yung tinuturo ko. So, mali yun. So, bad example yun. So, supposedly talaga, kapag may itatry ka na bagong strategy, bagong trading plan, itatry mo muna yan sa demo account. Pero kasi ako, medyo matigas ulo ko, medyo tamad ako doon sa demo account. So, makikita nyo kung ano yung mangyayari. Alright, so dito tayo ngayon sa GBP USD 15-minute time frame. So, nakita natin ang ganda. From here, pack, 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 ngayon pack. Okay, sobrang perfect na pagpasok. Nakita natin, binrake yung resistance, and then, ayan, papasok tayo sa support area. Then, nakita natin, maraming mga green na candle, so pwede na tayong pumasok. Ayan, so pumasok tayo dyan. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, okay, pababa. Teka, ba't pababa? Aray ko po. Okay, okay. O, bumaba. Buti na lang, di tinamaan yung SL ko. Okay. So, ang good news, hindi tinamaan yung SL ko. Then, meron ditong bagong support area. Okay. So, anong ginawa ko? Nung nakita ko may bagong support area, di ba? Siyempre, sobrang lupit natin. Hindi natin sinusundan yung trading plan natin. Pumasok tayo. Di ba? Nagkaroon tayo ng panibagong placement ng trade. Ayan. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ayan. Ito yung bagong trade natin na bago nating natutunan. Tingnan natin. Paangat di ba nagbabounce sa support? Paangat yan. Sure ako dyan. Sure ako dyan, pre. Hindi ako pwede magkamali 2 beses, pre. Ayun na nga. Teka. Nagbabounce talaga sa support eh. Sure talaga yan, naangat, pre. Ayun, tinamaan ang aking SL. Aray ka po. Okay, so dalawang SL from here, tsaka here, tinamaan
Hindi ako papayag. Sure ako magbabounce yan dito eh. Sure talaga ako eh. Sabi rin ng friends ko eh, sure talaga ako dyan eh. So, hindi tayo papayag dyan. Papasok ulit tayo. Matigas ulo natin, pre eh. O, diba? Pumasok tayo dyan and then, ayun. Tinamaan ulit ang ating stop loss. Yan. Ilang beses pa tinamaan, dinikdik talaga sa atin na talo talaga tayo. And then, tsaka siya umangat. Diba? So, anong lesson dito? Sinabi ko na sa inyo, sundin mo lang lagi trading plan mo. Pag may bago kang tutunan, huwag mong isama yun sa live account mo or sa totoo mong account. I-try mo yun sa ibang account. Either maliit lang na live account or demo account. Kasi mangyayari, hindi magiging consistent yung mga trades mo. Manalo ka man dito or matalo, hindi same yung probability. Therefore, mahirapan ka rin talagang i-manage until magkagulo-gulo na yung strategy mo. Hindi mo na alam kung ano yung susundin mo. So, make sure na kapag meron ka account, yan, meron talaga nakalatag na trading plan dyan. Kapag may na-try ka bago, huwag doon sa account na yun. Madalas, pag nakita ko ng mga comments na, Coach, natalo rin pala kayo. Talagang nagkakaroon din kayo na mga negative naman. oo naman, lalo na kapag ginawa mo yung ginawa ko, yung sobrang tigas na ulo, diba? Yung mga tinuturo ko, hindi ko sinusunod. So, may mga ganun times din talaga ako. Hindi ko alam kung naboboring lang ba ako or gusto ko ng bago. So, depende yan sa'yo. So isa pa sa pinaka-lesson dyan is you have to be self-aware sa state mo ngayon, sa emotions mo, sa feelings mo. Alright, sige. So, next pair na tayo. Ay, nakakatawa. Meron pa pala akong makulit na ginawa dito sa GBP USD. 'Di ba? Puro buy tayo. Dahil nga puro talo tayo sa buy, feeling nga natin from here, 'di ba? Nag-break tapos 'yan, dito ako pumasok, diyan tayo banda. Nag-sell. Okay? So, nung nag-sell tayo dyan, after ma-hit yun dito, yan, dito kasi na-hit yan banda yun, dito yan, nag-sell naman tayo. So, ang nangyari sa akin, nag-sell ako, tapos sobrang nilitan ko lang yung SL ko para malakihan yung lot size ko para mas makabawi ako. Ayun yung pinakamalaki kong talo sa day na yun. Okay, kahapon. So, ayan. So, nilitan ko lang SL and then therefore, ayun, talo. Sayang, mag-TTP na sana. So, yun. 4 na sunod-sunod na talo sa GBP USD. And then, yung last na discuss ko is yung NZD JPY. Okay? So, nandito tayo sa 4-hour na time frame. Kung titignan natin, napakaganda ng trend line na yan and ng uptrend na yan. So, ang good news is nandito na siya banda sa trend lines and that's the perfect place where you enter a buy trade dito kapag uptrend. And then, ang kagandaan, may nakita rin tayo malupit na timing which is yung hammer candlestick. O, diba? So, push na siya talaga. I-G na natin yan. Alright, so dyan ako naglagay. Then, from here, naglagay lang ng ilang allowance yan. From here, ayan. Medyo malayo-layo pa yung allowance ko, di ba? Nasa 30 pips pa. Ayan. And then, TP, yan. Gawin natin 1.5. So, ano nangyari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Imposible talaga na magsunod-sunod ako na hanggang 7 na talo. Hanggang 6 lang talaga tayo. Okay? So, papakitaan ko kayo ng winning trade naman. Okay? Ano ba to? Ayan. So, tingnan na. Ay. So, ayun. Na-SL agad ako ng ganun kabilis. Diba? Ganun lang siya kabilis. And talo tayo ng, well, maliit lang naman. Nasa 75 USD. So, again, napakaganda ng setup. Napaka-perfect ng timing. Ang ganda ng pag-place ng trades. Pero, ayun, talo. Pero anong lesson natin dyan? Di ba nga, ang lagi nating sinasabi, isa sa principle natin is embrace uncertainty. Yung market, napaka-uncertain yan. Kahit na meron kang strategy na talagang effective, hindi mo pwedeng i-judge yung strategy mo. Hindi mo pwedeng i-judge yung skills mo sa iilang trades lang. Okay? Dapat nga, di ba, isa sa principle natin is yung go 100. Supposedly, 100 trades bago mo masabi na profitable ka ba or hindi. And then, yan, tuloy natin. Tingnan natin kung angat. Hindi talaga. Nagdire-diretso lang siyang bumaba. Pero ang good news, kapag umabot ka sa part ng video na to, is malalaman mo na kahit matalo ka ng 7 sunod-sunod, napakadali lang makabawi, lalo na talaga kung effective yung strategy mo. Tignan mo. Di ba natalo ko ng 7 sunod-sunod? Ang good news is nanalo ako ng 5 sunod-sunod. And meron pa akong running na trade na 3 positive.
So currently, up na tayo agad ng around $250 simula kahapon kahit na nagsunod-sunod yung talo kahapon. So, sa mga nagtatanong kung normal ba talaga magkaroon ng sunod-sunod na talo, yes, very normal siya. Minsan nga, baka 10 pa yan or kahit mga 20 sunod-sunod pero wag naman sana mangyari sa'yo. Pero again, i-judge mo lang yung profitability mo sa 100 na trades. Yung ibang traders nga na malulupit talaga, nagkakaroon talaga sila ng mga years na negative sila. Pero meron namang mga years na sobrang taas talaga ng mga panalo nila. So, sobrang curious lang ako kung talagang natatapos ba talaga ng mga viewers natin yung video. So, if natapos mo nga, mag-comment ka naman kung paano ka natulungan ng channel na to and ng The 30-Minute Trader sa Forex trading journey mo. And yung top 5 na pinakamalulupit na sagot, bibigyan natin ng malupit na pang Christmas yan. Magbibigay tayo through GCash ng 1,000 pesos. So, paano natin malaman kung sino panalo yung paano nyo makiklaim? I-announce natin yan sa next video natin. And, doon ko rin sasabihin kung paano tayo mag-usap and paano nyo makiklaim. Kita-kits tayo!